Would you rather maging legal wife ng isang business tycoon sa Pilipinas, pero sinumpa ng tatay inagawa ng asawa, apo at mana? Or maging kabit na may anak ng kabit at mga agaw rin ng asawa ng kapatid? Can't decide yet? Huwag mo na, dahil you can witness all of that in Love Thy Woman. Pero teka lang, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa business, legal wife at mistress, kundi meron ding holdapan sa 7-Eleven na mala Superman ang liligtas sa'yo, bigla ang hostage sa isla habang nagharap pa lang ng signal, pagkakumatos at cancer ng dalawang lead, na muntik matsugi pareho, at ang isampalan at sa pa. Finish her! Nagsimula ang kwento sa sumpa at pagtagwil ng ama ni Lucy sa kanya dahil na-inlove siya sa isang Pinoy, si Adam Wong. You will suffer the way you made me suffer. Naging mag-asawa, nagkaanak, pero ending nagloko si Adam. Dito na nagtuloy-tuloy ang kinatatakutang sumpa ni Lucy. Namatayin pa siya ng anak. Paano ba naman pinangalan sa asawa niya? Masayon sa lahi nila, di ba? Well, at least, naging mayaman at naipatayo ni Daddy Adam ang Dragon Empire. O di ba? Self-made billionaire na nga, self-made rin ang panuloko. Huy! So game ka na ba makilala mang babae sa buhay ni Adam? Let's go! Contestant number 1, Lucy Wong, na naniniwalang kaya niyang bilhin ang lahat. How much do you need to dispose of that will? 25, 35 million? Tell me. Kung paramihan lang naman ng issues ang labanan, back out ka na. Daig pa sa newspaper yung dami ng issue niya dahil isa lang naman siyang problematic teen. Paano ba? Isumpa ka ba naman ng tatay mo na hindi ka magiging masaya? Talagang malaloka ang life mo. What's the worst you can get? Winelcome niya rin ang anak sa labas ni Adam sa binyag nito. Taray ni sis, sa sobrang hospitable, aba, pati kabit winelcome. Pumuputok-putok sa pula ang labi at naka-red dress pa. Di niya alam ang pag-welcome dito ay ang pag-welcome rin niya sa mag-inang magpapagulo ng buhay niya as a legal wife. Moving on to contestant number 2, Kai Estrella, na nagpapakamatapang na kabit para sa kanyang anak. Talagang winner sa sustento package ni Adam Wong. Lagi pang may pasinigang sa office ni Adam. Ayun tuloy, laging nangangasing mukha ni Lucy pag nakikita silang mag-ina. Pasimple pa si Kai na dadalhan lang daw niya ng pagkain si Gia sa opisina. Pero ang totoo, simpleng silay din kay Daddy Adam. Hay, sana all may asim pa. And for last, we have contestant number 3, Amanda Del Mundo. Si Madam na kinuha bilang in-house designer ni legal wife ay natagpo ang kabit din pala ni Adam. Bonus, may anak pa sila. Si Gab Del Mundo ang nag-iisang anak na lalaki ni Adam. Nakakuha pa siya ng 5% share sa last will and testament ni President. Taray ni sis. Poor Lucy! No! But wait, there's more. May second generation pa ng agawan. Sila Dana Wong at Gia Wong, aka the legitimate and illegitimate daughters. Ay nako, kung may generational trauma, ito, generational drama. Kung Gen X ay may Adam Wong, ang mga millennials naman ay may David Chow. Si David ang tumuhog sa dalawang magkapatid na si Gia at Dana. Paano ba naman, ang so-called 7-Eleven Superman ni Gia ay boyfriend and future husband pala ng Achi Dana niya. Mahal ako. Nag-umpisa ang lahat nung munting matsugi si Dana dahil na-aksidente siya sa araw ng kasal nila ni David. Matikas din naman kasi yung ulo ni Daddy Adam. Sinabihan na nga siya ni Lucy na huwag ituloy ang kasal dahil sa sumpa. Kaso isang man of word si Adam kaya naging sacrificial lamb sa Dana. Sa sobrang lala, ayun, natuma si ate ko. Dahil doon, nagsimula ang kabitang part 2 sa pamilya Wong. Paano ba? Habang tulog tong si Dana, si David nakikitulog din sa kama ng iba. At di lang yon, sa dinami-dami ba naman ng babae sa mundo, kapatid pa ng asawa ang pinili. Diyos ko, nung una okay naman si Gia Alam niya lugar niya, alam niya na second lang sila. Pero aba, sumunod sa yapak ni Mother. But anyway, mahal na mahal naman ni Gia ang achi niya. Pero mukhang mas mahal niya ata ang asawa ng achi niya. Sa second gen, hindi lang asawa at mana ang agawan. Aba, pati anak. Ganito kasi yan. Inampon ni Dana yung batang nakuha nila sa tapat ng bahay. Di niya alam, anak yun pala ni Gia at David. Pero paano ba napunta doon? Long story short, pinili ni Madam Lucy kay Tito Hai anak ni Gia sa halagang 5 million pesos para iligaw, hoping never nila makikita yung baby niyon. But oh well, what goes around comes back around, ika nga nila. Anyway, ang ending, sa hinaba-haba man ng posisyon, dito pa rin ang tuloy. Sa simbahan? Nope, you're wrong. Sa kulungan. May kabutingang taglay pa rin pala tong si Lucy. Ayun, actually, deads ang dalawang pogi, sila Adam at David. Pero anyway, naging malayo man ang biyaheng ito, nagkaayos naman sa huli sila Kai at Lucy, pati na rin ang Wong sisterettes. So, kung ikaw ang pagpipiliin, kininong posisyon ang gusto mong palitan? Si Adam, si Lucy, si Kai, si Gia, si Dana, si David, o ang tatay ni Lucy? At sa tingin mo ba, kinino ba talaga nag-umpisa ang totoong sumpa? Kila Lucy at Adam? O sa pagdating ni David sa pamilyang Wong? Mahal ko, mahal ako.